Sa eksena, tumitindi ang taktikal na sitwasyon habang gumagamit ang isa sa mga numbers ng drone upang masubaybayan ang lokasyon ng kanilang mga kaaway na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa grupo. Samantala ang mga numbers estratehikong nakaposisyon na naghihintay sa utos ni Eugene upang simulan ang pag-atake. Sa tamang sandali, nagbigay si Eugene ng utos na simulan ang pagsalakay. Naagad na tumugon ang grupo ng sunod-sunod na putok. Epektibo ang kanilang pinagsamang atake dahil isa-isang bumabagsak ang kanilang mga kaaway. Nagugulat ang mga kalaban habang nasasaksihan nilang bumabagsak ang kanilang mga kasamahan. Patuloy ang opensiba ng mga numbers sa bawat anggulo. Isang sniper sa kanila na nasa mataas na lugar ay pumapatay din ng mga target sa kanyang saklaw basta pumasok lang sa kanyang scope. Sa gitna ng bakbakan, nahihirapan naman si 06 laban sa dalawang kaaway. Nakita ito agad ni 05 at agad siyang tumulong, mabilis na pinabagsak ang dalawang kalaban upang tulungan si 06. At pagkatapos matulungan ni 05, agad na nagpasalamat si 06 na may ngiti. Samantala, si 02 naman ay mahusay na nakalusot sa likod ng posisyon ng kaaway, walang kahirap-hirap na pinatay sila. Matapos niyang mapuksa ang kanyang mga kaaway, tumingin si 02 kay Eugene, hinihintay ang karagdagang utos. Sa pagtanggap ng utos mula kay Eugene, sabay silang umatake sa kanilang mga kaaway, at matagumpay na napabagsak ang mga ito. Sa kanilang patuloy na pagkilos, naharap si Eugene sa isang grupo ng mga kaaway, at nahihirapan siyang mapuksa sila, kaya't napilitan siyang magtago sa likod ng isang bato. Sa isang kritikal na sandali, isang sniper shot mula sa tuktok ng bundok ang pumuksa sa mga kalaban ni Eugene. Kinilala ni Eugene ang bumaril bilang si 016 at kinilala niya ang tulong nito. At habang papalapit na sa katapusan ng operasyon, iniulat ng lahat ng miyembro ng mga numbers na cleared na ang kanilang kanya-kanyang posisyon na nagpapahiwatig ng tagumpay sa kanilang misyon. Subalit, sa isang biglaan at tensyonadong pagliko ng mga pangyayari, parehong itinutok ng mga grupo ni Eugene at 02 ang kanilang mga baril sa isa't isa, sa kabila ng kanilang magkasamang pagsisikap laban sa isang grupo ng kaaway. Si Eugene at 02, na nasa gitna ng standoff na ito, ay nagtitigan lamang. At sa gitna ng tensyon, agad na tinawagan ni 05 si 032 upang masiguro ang kaligtasan ni Eugene mula sa kaaway na sniper, na kilala bilang 016. Nag-aalala siya na maaaring nasalpanganib si Eugene. Tumugon si 032 na may positibong sagot, kinumpirma niya na natunton niya si 016 at tiniyak na si Eugene ay nasa isang ligtas na lugar, malayo sa paningin ni 016. Samantala pinapakita na kahit na nasa paningin pa rin ni 016 si Eugene, hindi ito ganap na malinaw na nagpapahiwatig ng bahagyang sagabal o distansya. Sa puntong ito, si 02 na malapit kay Eugene ay nagsimulang magsalita sa kanya. Hinarap ni 02 si Eugene, na tinatawag bilang 01, na may seryosong babala. Sinabi niya kay Eugene na huwag isipin na ang kasalukuyang sitwasyon ay ang wakas ng kanilang hidwaan. Nagbanta si 02 na gagawin niyang panagutan si Eugene sa kanyang pinaniniwalaang pagtataksil sa grupo. Matapos sabihin ang kanyang mensahe, bigla ang umalis si 02 na nagpapakita ng pagtatapos ng kanilang agarang pakikipag-ugnayan. Si Eugene naman ay nanatiling tahimik, pinapanood si 02 at ang kanyang grupo habang umaalis. Habang nagpapatuloy ang eksena, nagpaalam si 06 na may ngiti, ipinahayag niya ang kanyang hangarin na manatiling buhay ang lahat at ironikong umaasa na hindi na sila magkikita muli, at bilang tugon, itinaas ni 08 ang kanyang kamay bilang pagkilala o paalam. Ngunit, iba ang naging reaksyon ni 04, itinaas niya ang kanyang kamay na may itinutok na gitnang daliri kay 06. Lumipat ang focus kay Mad Dog kung saan siya ay nakatanggap ng nakababahalang balita. Ang kanyang impormante ay nagulat na hindi nila makontak ang kanilang koponan, na nagpapahiwatig na sila ay nabigo sa kanilang misyon. Nag-react si Mad Dog na may galit at pagkadismaya sa kanyang koponan dahil sa kanilang pagkabigo, na kahit matagumpay sa pag-ambush, at kahit na mayroon silang malaking bilang ng tauhan ay bigo pa rin ito. Nagiwan ito kay Mad Dog na labis na galit at nababahala sa naging takbo ng mga pangyayari. At ang eksena ay lumipat kay 06 na nagpahayag na sinasabing walang dahilan para sila pa ay sumama sa paghatid sa kanila. At ipinahayag naman ni 05 ang kanyang pagkadismaya sa isang nakakatawang paraan, tinatanong kung bakit pa nila sinagip si 06. Si 06 na tumitingin kay Eugene
ay nagpahayag ng kanyang utang na loob muli kay Eugene, nagpapasalamat sa muling pagkaligtas sa kanya. Tumugon si Eugene na may diin sa tungkulin, sinasabing ginawa lang niya ang kanyang nararamdamang kinakailangan gawin. Samantala gumawa naman si 05 ng nakakatawang mukha, na ganun rin si 032, na tumingin din sa kanya na may nakakatawang ekspresyon. Pinagtibay ni 06 ang eksena na may ngiti, iniisip ang kanyang kaligtasan, at marahil ang tagumpay ng kanilang misyon. Ang kanyang komento, sa pagkakataong ito rin, nagawa kong mabuhay muli. Samantala kinikilala naman ni 05, na may halo ng ginhawa at aliw, ang kanilang kaligtasan. Ang kanyang buntong hininga na sinundan ng ngiti ay sumasalamin sa isang sandali ng kapahingahan at magkakasamang tagumpay ng grupo pagkatapos ng matinding labanan. Lumipat ang eksena kay Eugene sa kanyang kwarto, malalim na nag-iisip. Iniisip niya ang babala na natanggap niya mula kay 02, 01, huwag mong isipin na ito na ang katapusan. Gagawin kitang managot sa pagtataksil mo sa amin. Ang sandali ng pagmumuni-muni ay biglang naputol ni Dayon, na walang kamalay-malay na nagtanong kay Eugene kung nag-enjoy ba siya sa pakikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Sumagot si Eugene kay Dayon, subalit posibleng may taglay na nakatagong damdamin o iniisip. Si Dayon, na may ngiti, ay nagkomento kay Eugene tungkol sa inaakala niyang kasiyahan ng muling pagkikita sa mga kaibigan matapos ang mahabang panahon, hindi alam ang tunay na kalikasan ng kamakailang engkwentro ni Eugene. Samantala nabigla naman si Eugene sa komento ni Dayon, at nahihirapang magbigay ng tugon. Habang patuloy nang umingiti si Dayon, naghihintay ng kanyang sagot, nagawa ni Eugene nang umiti na lang rin, kahit na iba ang iniisip niya tungkol sa mga pangyayaring naganap. Sa eksena na ito, lumipat ang tagpo sa paaralan ni Eugene. Si Yung Chan ay nagtanong tungkol sa posibilidad na maging mga bodyguard sina Eugene at si Seokju para sa SW. Sumagot si Eugene na may pag-aalinlangan ay sumagot kay Yung Chan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Yung Chan ang kanyang inggit sa mga taong may malinaw na direksyon sa buhay o alam na nila ang gusto nilang gawin pagka-graduate. Sa sandaling iyon, naputol ang kanilang pag-uusap nang biglaang paglitaw ng isa pang kaibigan, si Yuna, na nagtanong kay Yung Chan kung pupunta ba siya sa cram school muli. Sumagot si Yung Chan at nagpasya na si Yung Chan na mauna nang umalis sa kanilang grupo, nagpaalam siya ng maikli at hinimok ang kanyang mga kaibigan na mag-enjoy. Pagkatapos, nagkomento si Hyukjin tungkol sa kamakailang pagbaba ng grado ni Yung Chan. Nabinanggit na todo siyang nag-aaral ngayon dahil sa pagbaba ng kanyang mga marka. Nagpahayag naman si Yuna ng kanyang pagkadismaya, sinabi niyang natalo siya kamakailan sa laro dahil hindi siya nakakalaro kasama si Yung Chan. Sumagot si Jaehyung kay Yuna na may halo ng galit at katatawanan, pabirong sinasabi na ang kanyang mga pagkatalo ay hindi dahil sa kawalan ni Yung Chan, kundi dahil sa kanyang sariling kakulangan sa kasanayan. Tumugon naman agad si Yuna sa pang-aasar ni Jaehyung na may nakakatuwang galit, iginiit niya na ang kanyang mga kamakailang pagkatalo ay hindi dahil sa kakulangan sa kasanayan. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na maging si Jaehyung ay nagkakamali rin sa kanyang ultimate move sa laro, paminsan-minsan, na nagpapakita na maging ang mahusay na manlalaro ay maaaring magkamali. Patuloy ang nakakatawang argumento ni Jaehyung habang pareho silang may nakakatuwang ekspresyon. Dinipensahan niya ang sarili sa pagsasabing normal lang na magkamali ang mga tao, binibigyang diin ang aspektong pantao ng pagkakamali. Samantala, lumapit si Sukjo kay Eugene at nabanggit na napansin niyang tila balisa rin kamakailan si Yung Chan. Inihayag niya na ito ay normal na panahon para maging balisa, marahil ay tumutukoy sa mga pressure at hindi katiyakan na kinakaharap ng mga estudyante tungkol sa kanilang hinaharap. Habang nagsasalita si Sukjo, naalala ni Eugene ang mga salitang sinabi ni Yung Chan kanina, na naiinggit ito sa mga taong alam na nila ang gusto nilang gawin sa kanilang hinaharap. Samantala, lumapit si Yuna kay Eugene na may pag-anyaya, tinatanong kung maaari siyang sumama sa kanilang mga plano sa araw na iyon. Gayunpaman, magalang na tumanggi si Eugene, ipinaliwanag niyang may plano siyang puntahan ang kanyang lolo sa trabaho kasama si Dayon. At naging malungkot ang ekspresyon ni Yuna nang marinig ang tugon ni Eugene, na nagpapakita ng kanyang pagkadismaya na hindi makakasama si Eugene. Lipat ang eksena kay Eugene at Dayon na magkasama ng naglalakad sa kalye, patungo sa trabaho ng kanilang lolo. Sa kanilang paglalakad, nagkomento si Dayon tungkol sa kamakailang kawalan ni Yung Chan sa grupo. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng pag-aalala para kina Hyukjin at Jaehyung, iniisip kung iniisip din nila ang tungkol sa kanilang hinaharap,
katulad ni Yung Chan. Ibinahagi ni Eugene kay Dayon ang mga plano sa hinaharap ng kanilang mga kaibigang sina Hyukjin at Jaehyung. Binanggit niya na balak ni Hyukjin na sundan ang yapak ng kanyang ama at pamahalaan ang kumpanya nito, na nagpapahiwatig ng malinaw na landas na nakatakda para sa kanya. Ito ay nagpapakita ng katiyakan at direksyon sa buhay ni Hyukjin. Sinabi rin ni Eugene na nagpasya si Jaehyung na dahan-dahang pag-isipan ang kanyang hinaharap, na tumutugma sa kanyang karakter na relax at hindi nagmamadali. Nagulat si Dayon sa balitang ito, napansin niya na ang ganitong uri ng pag-ugali ay tipikal kay Jaehyung. Sa pagpapatuloy ng usapan, isiniwalat ni Eugene na ang lolo ni Jaehyung ay ang CEO ng Kihyun Automotive, isang mahalagang impormasyon na nagbibigay liwanag sa pinagmulan ni Jaehyung. Nagulat muli si Dayon sa pagkakatuklas na si Jaehyung pala ay isang third-generation heir ng isang malaking konglomerato. Idinetalye ni Eugene ang tungkol sa pinagmulan ni Jaehyung, na sinabi niyang siya ay ang bunso sa pamilya ng isang konglomerato. Ang karagdagang impormasyong ito ay nagdaragdag ng lalim sa karakter ni Jaehyung, na naglalarawan ng kanyang pribilehiyadong ngunit marahil ay may pressure na pagpapalaki. Nagulat si Dayon sa pagbubunyag tungkol kay Jaehyung. Ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat, binanggit na hindi niya alam ang tungkol sa mayamang pinagmulan ni Jaehyung, dahil palagi lang itong nakasuot ng simpleng uniforme sa paaralan at tracksuits. Binago ni Eugene ang usapan, tinanong niya si Dayon tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos magtapos sa pag-aaral. Nabigla si Dayon sa tanong, at pagkatapos ay may sandaling katahimikan sa pagitan nila, na pareho silang nagtitigan. Ipinahayag ni Dayon ang kanyang pagnanais na magsimulang magtrabaho agad pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Nang tanungin ni Eugene kung anong uri ng trabaho ang kanyang interesado, tahasang sinabi ni Dayon na naghahanap siya ng trabahong may mataas na sahod. Ang diretsahang sagot na ito ay ikinagulat ni Eugene. Dagdag pa ni Dayon ang kanyang motibasyon, na nagpapakita ng malalim na damdamin ng tungkulin sa pamilya. Ipinahayag niya ang kanyang hangarin na mapagaan ang pasanin sa kanyang lolo, na matagal nang walang tigil na nagtatrabaho dahil sa kanyang pangangailangan. Inamin niya na ang kanyang layunin ay mabilis na kumita ng pera upang matulungan siya at bigyan siya ng pagkakataong magpahinga. Tinanong ni Eugene si Dayon kung nakapag-usap na sila ng kanyang lolo tungkol sa kanyang desisyon na magtrabaho kaagad pagkatapos ng kanyang pagtatapos. Ibinunyag ni Dayon na nakausap niya ito, ngunit nagalit ang kanyang lolo. Hindi ito dahil sa inis, kundi dahil sa pag-aalala sa kanyang kapakanan. Sinabi ng kanyang lolo na hindi niya mapapatawad si Dayon kung magtatrabaho lang siya para sa kanya at hindi gagawin ang talagang nais niyang gawin. Ang reaksyon ng kanyang lolo ay hindi inaasahan ni Dayon, inakala niyang matutuwa ito sa kanyang desisyon. Nagpahayag siya ng kanyang pagkagulat, binanggit na ito ang unang pagkakataon na nagalit sa kanya ang kanyang lolo. Inamin ni Dayon kay Eugene na sa kasalukuyan ay hindi niya alam kung ano talaga ang gusto niyang gawin, ngunit nararamdaman niyang kailangan pa rin niyang magkaroon ng trabaho. Si Eugene ay tahimik lang na nakikinig kay Dayon, na nagpapakita ng bigat ng kanilang pag-uusap. Pinayuhan ni Eugene si Dayon na dahan-dahang pag-isipan ang kanyang hinaharap. Ang kanyang pampatibay loob ay ikinagulat ni Dayon, tulad ng makikita sa kanyang unang reaksyon. Ngunit, pinapagaan ni Eugene ang kanyang loob sa isang ngiti, na nagmumungkahi na dahil nandyan na siya para suportahan si Dayon, maaari niyang mas maluwag na pag-isipan ang kanyang mga naisin at kinabukasan. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Dayon mula sa pagkagulat patungo sa ngiti habang tumitingin kay Eugene at nagpahayag ng pasasalamat. Nagbago ang eksena nang mapansin ni Dayon at Eugene ang kanilang lolo na naghihintay na sa kanila, na nagdulot ng sandali ng pagkilala at init ng pagbati ni Dayon. Samantala lumipas ang oras at makikita natin na sina Dayon at Eugene ay naghahanda ng umalis pagkatapos nilang makasama ang kanilang lolo. At nagpahayag si Dayon ng pagpapaalam at sinabing mag-ingat din ito pa mamaya. Tumugon naman agad ang lolo na may simpleng ngiti at pangsangayon sa kanyang mga apo na nagpapahiwatig ng kanyang kasiyahan at pagmamahal sa kanyang mga apo. Habang sila ay umaalis, isang katrabaho ng kanilang lolo ang nagkomento tungkol sa muling pagkain ng lolo kasama ang kanyang mga apo. Kinilala ng lolo ang katrabaho at tinawag itong Mr. Choi. Pinuri ni Mr. Choi si Mr. Yu, ang lolo ni Eugene, sa mahusay na pagpapalaki ng kanyang mga apo. Inihambing niya ito sa karaniwang ugali ng mga kabataan ngayon, na madalas ay hindi nakikinig sa kanilang mga lolo at hindi na sila gusto. Napansin ni Mr. Choi na talagang mahal ni Eugene at Dayon ang kanilang lolo,
na nagpapakita ng malakas na ugnayan at paggalang sa kanilang relasyon bilang pamilya. Ang lolo ni Eugene, na nagulat at marahil ay medyo naantig sa obserbasyong ito, at ang kanyang reaksyon ay nagpapahiwatig na hindi niya lubos na napagtanto kung gaano kahalaga ang relasyon niya sa kanyang mga apo sa paningin ng iba. Binanggit ni Mr. Choi na alam niyang magkasama silang nakatira, at iminungkahi na maaaring malapit na ang panahon para hayaan ng lolo na maging mas independyente sina Eugene at Dayon, na nagpapahiwatig na handa na silang humakbang sa kanilang sarili. Ang komentong ito ay ikinagulat ng lolo ni Eugene. Pinagnilayan ni Mr. Choi ang hindi maiiwasang mga pagbabago na dala ng paglaki ng mga apo at pagiging matanda na nila. Binanggit niya na malamang na malungkot ang lolo ni Eugene kapag umalis na ang mga apo para magsimula ng kanilang independyenteng buhay. Ang komentong ito, na tila tumama sa puso ng lolo, ay nag-iwan sa kanya ng pagkagulat at katahimikan na pinagninilayan ang katotohanan sa mga salitang iyon. Samantala habang naglalakad pauwi, pinag-isipan ng lolo ni Eugene ang realidad ng sitwasyon. Kinikilala niya sa kanyang sarili na malaki na si Dayon at matanda na si Eugene. Napagtanto niya na malamang ay aalis na si Eugene sa lalong madaling panahon, at bilang isang matandang lalaki, hindi niya maasahang panatilihing nasa ilalim ng kanyang pangangalaga ang mga batang matatanda magpakailanman. Ang kanyang mga iniisip ay may halong kalungkutan habang iniisip niya kung gaano kabilis lumipas ang panahon, na nagmumuni-muni sa hindi maiiwasang pagdaan ng oras at mga pagbabago sa dinamika ng pamilya. At pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Eugene, na napansin ang kanyang pagbalik. Nagulat ang lolo ni Eugene na gising pa si Eugene. Nang tanungin kung hindi pa ba siya inaantok, kinumpirma ni Eugene na hindi pa siya inaantok. Habang papasok na sana ang lolo sa kanyang kwarto, huminto siya sandali upang itanong kay Eugene ang isang malalim at hindi inaasahang tanong, "Eugene, paano mo gustong mamuhay sa iyong buhay?" Ang tanong na ito ay ikinagulat ni Eugene, isa itong tanong na tumatagos sa mga aspirasyon at plano ni Eugene sa hinaharap, na nagpapakita ng interes ng lolo sa personal na ambisyon at mga pagpipilian sa buhay ni Eugene. Ngumiti ang lolo at nilinaw ang kanyang tanong, tinatanong kung ano ang pangarap ni Eugene. Inamin niya na hindi siya magaling sa mga salita, na nagpapakita ng kanyang kahinaan at pagnanais na magkaroon ng makabuluhang pag-uusap kay Eugene. Tiniyak niya kay Eugene na hindi niya ito binibigyan ng pasanin, ngunit inamin niya na hindi pa sila nagkaroon ng ganitong uri ng personal na pag-uusap dati. Sinagot ni Eugene ang malalim na tanong ng kanyang lolo tungkol sa kanyang mga pangarap. Matapos mag-isip sandali, ibinunyag ni Eugene na natupad na ang kanyang pangarap. Ikinagulat ito ng kanyang lolo at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Eugene na ang kanyang pangarap ay ang ipagpatuloy ang pamumuhay tulad ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Inihayag niya ang malalim na hangarin na mapanatili ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang buhay, lalo na ang aspeto ng pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Binigyang diin ni Eugene na anuman ang kanyang gawin sa buhay, ang kanyang pinakamalaking pangarap ay ang patuloy na mamuhay kasama ang kanyang pamilya sa hinaharap. Ang lolo, nasa unay nagulat sa tugon ni Eugene, unti-unting napangiti habang tinitingnan si Eugene. Lumipat ang tagpo sa base ni Mad Dog na tila inaatake. Lumalabas na ang grupo ni 02 ang responsable sa pagsalakay. Ipinabatid ni 04 kay 02 na si Mad Dog, ang kanilang target, ay wala sa base at tumakas na. Si 02, na kilala sa kanyang pagiging seryoso, ay tumugon sa balitang ito ng tahimik na pinapanatili ang seryosong ekspresyon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.